Magang umaga pa lang, antok na antok pa ako. Bakit may tao na? Nagpapa-abort. Nakakasama ng loob. Inga, nakakainis talaga. Pinipilit pa talagang magpadugo. MS Lin, napag-isipan mo na ba? Kung magdadalawang isip ka pa, pwede pang umatras. Maam. Si Auran, bakit ka nandito? May malaking proyekto ang kumpanya, may technical problem. Maraming eksperto na ang tinawag, walang nangyari. Gusto ni Chairman hinakausapin ka para humingi ng tulong. Hindi pwede, si Auran. Nakikita mo naman. Ganito ang kalagayan ko, 4 na buwan na lang manganak na ako. May 2 pa akong anak na aalagaan. Maam, hindi naman kailangang sobrang pagod ka. Bibigyan ka ng kumpanya ng 30,000 base salary plus 20% project share. Sige na, si Auran, wag mo na akong pilitin. Maam. Si Auran, sana magtagumpay ka sa trabaho. Sige, maam, hindi na kita istorbo. Babalik na ako sa syudad para i-report sa boss. Ingat ka palagi. Anong oras na ngayon? Gutom na kami. Magluto ka na. Okay lang, okay lang. Mahinahon lang. Aray, Sino ang nag-utos sa iyo na itulak si Chanchan? Kung may masira, kaya mo bang panagutan? ma, sina Shingnan at Saudi. Apo mo yan. Bakit mo pinapanigan ang iba? Kapinsa, Linfang, baka hindi mo alam. Si Chanchan ang anak ng asawa mo. Galing sa labas. Tulad mo, hindi makapag-anak ng lalaki. Ang talagang di kabilang sa pamilya namin. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Chanchan. Kung hindi, lumayas ka kasama ng 2 yan sa pamilya namin. hindi. Hindi totoo yan. Kailangan kong kausapin si Yun Kiang. Nasaan si Yun Kiang? Tama ang sinasabi nila. Si Tianchan nga ang tunay kong anak. Yun Kiang. Hindi totoo ang sinasabi mo, di ba? Ikaw si Linfang, di ba? Madalas kang nabanggit ni Yung Kiang. Ako si Tsu Xiaoyun. Noong kolehiyo, kami ni Yung Kiang. Sayang lang, nagkahiwalay pagkatapos. Pero nung ikakasal na ako dati, doon ko lang nalaman. Buntis pala ako kay Yung Kiang. Ang batang ito ay si Chanchan. Chanchan, halika rito. Ma, inaapi ako ng matandang babaeng ito. Chanchan, kung sa tingin mo ay inaapi ka, tiisin mo na lang dahil nakatira tayo sa kanila. Papa, Ikaw na matanda, bakit mo inaapi ang bata? Mag-sorry ka agad kay Tianchan. Zhou Yun Kiang. Dinala mo rito ang iyong anak sa labas, pinabayaan mong apihin ang anak natin. At ako pa ang papasurin mo. Nasaan ang konsensya mo? Kinain ba ng aso? Ano ang sinasabi mo? Kayong 3, sa pamilya namin kumakain at umiinom. Nagre-rebelde ka ba? Hindi sumusunod sa asawa, lumalaban sa asawa, Yung Kiang. Sermunan mo siya. Kailangan saktan ang babae para sumunod. Nga, wala kang silbi, hindi ka makapag-anak ng lalaki. Gusto mo pang hadlangan ang pamilya Zhao na magkaroon ng tagapagmana, dapat kang maparusahan. Nagkamali ka, hindi ka pa nagsusori. Kung ganoon, umalis ka na rito. CJ. Aalis na ako. Ito ba ang hinahanap mo? Ibalik mo sa akin. Ayon kay Yung Kiang, pamana ito ng nanay mo. Pamana. Ulitin ko. Ibalik mo sa akin. Gusto mo? Kunin mo. Aray, Xiao Yun, okay ka lang ba? ano ang nangyari, anak? Nakakita ko ng magandang kwintas sa loob. Gusto ko lang subukan. Pero si Linfang, walang dahilan, sinaktan ako agad. Linfang, bakit mo sinaktan siya? Zhou Yun Kiang. Alam mo dapat, pamana iyon ng nanay ko. Isang lumang kwintas lang. Magkano ba ang halaga? Tama na. Pamana iyon ng nanay ko. Kulang ba?
Nagre-rebelde ka ba? Zhou Yunqiang. Hu Yinglan. Tandaan ko ang lahat ng ginawa ninyo. Lin Fang, huminto ka. Si Xiaoyun at Chan Chen, dito lang pansamantalang titira. Pagkatapos makatrabaho, maghahanap na lang sila ng sarili nilang tirahan. Tapos, Dali, magsabi ka ng sorry kay Xiaoyun at Chan Chen. Tapos, magluto ka na ng hapunan. Papatawarin na kita. Zhou Yunqiang, nangangarap ka pa rin ba? Huwag mo akong piliting masira ang araw na ito. Ikaw ang pumipilit sa akin. Bukas, ipapadala ko sa iyo ang divorce papers. Diborsyo. Tignan ninyo. Ganitong klaseng manugang, malas na malas talaga. Manang, ano ba ang kinakatakot mo? May lalaki naman na ang pamilya ninyo. Yung Qiang, ikay gintong abogado ng ating bayan. Konting kilos lang, mapapaalis mo siyang. Walang dala-dala. Tama. Magpapareserba ako ng restaurant, salubungin natin kayo. At pag-usapan natin ang tungkol sa trabaho. Pumasok ka na lang sa aking law firm bilang receptionist, magaan ang trabaho. Yun Qiang, ikaw na ang bahala. Nanay, giniginaw ako. Nanay, kailan tayo uwi? Hindi iyon ang ating tahanan. Saan po ang ating tahanan? Guro. Xiaoran. Tinatanggap ko ang inyong alok. Talaga, guro? Nasa bahay ka pa ba? Pupuntahan kita. Padadalhan kita ng address. Nanay, kotse ni Papa iyon. Hindi na siya ang inyong ama. Xiaoran. Naalala ko, may kaklase kang nagtatrabaho sa county hospital, di ba? Opo, guro. May kailangan po ba kayong tulong? Mayroon nga. Doktor. Napag-isipan ko na. Nanay, gising ka na. Sabi ni Tita Liu, masama ang pakiramdam mo. Totoo ba? Okay lang ako, anak. Nanay, masakit ba? Xingnan, ilabas mo ang kapatid mo. May pag-uusapan kami ni Tita Liu. Huwag kayong lalayo. Sige na. Guro, naipadala ko na ang divorce papers sa pamilya Zhao. Pero wala talagang pumansin. Wala ring mangyayari kung ipagwawalang bahala mo. Haharapin kita sa korte para maghiwalay. Sige, Master, susuportahan kita hanggang sa dulo. Salamat, Xiaoran. Oh, nga pala, Master, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Boss He, nasa Chuanyang County, para inspeksyonan ang proyekto. Nabalitaan niyang may sakit ka at na-ospital, kaya nagmadaling dumating. Bossy. Oh, si Boss He ang nagisang anak ng chairman. Kamakailan lang, siya umuwi mula sa ibang bansa. Siya ngayon ang ari manager, ang direkta mong boss. Ah, ganun pala.
CJ, Almusal na. Salamat sa pagod, Xiaoyun. Wala yun. Yung Kiang, hindi naman kayo. Seryoso sa paghihiwalay, di ba? Wala akong balak na makialam. Sa pagsasama nyo, Hindi kasalanan mo. Si Lin Fang yon. Sa aw na dapat masaya, siya pa ang gulo. Hindi ko talaga maintindihan. Anak ko naman si Chan Chan. Anong masama kung ilang araw lang dito? pero 4 na araw na siyang hindi umuwi. Malamig na malamig sa labas, baka magkasakit pa siya. At buntis pa naman siya. Ikaw talaga ang maalalahanin. Sige, dahil sa bata, tatawagan ko na siya. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maaring maabot. Yung Kiang. Binlock ka niya. Hayaan mo na siya. Kung gusto niyang magdrama, hayaan mo. Ay na tayo. Sek. Salamat. Pasensya na, yung Kiang. Hindi ako madalas magluto. Baka hindi masarap. Okay lang, masarap naman. Talaga? Sige, kain ka pa. Sige. Yung Kiang, anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Inatek ng acute gastroenteritis. Hindi na yan nangyari mula nung ikinasal ka. Bakit ngayon lang ulit? Ang karne sa lugaw ay mabaho at hindi pa luto ang kanin. Pag kininto, talagang magkakasakit ka. Xiao Chu, gusto mo bang patayin si Yung Kiang? Tita, hindi ko sinasadya. Ma, hindi kasalanan ni Xiao yun. Ako ang nagpakatatag ng sobra. Aray, dalhin na sa ospital. Ako na ang magmamaneho. Bilisan mo. Chan Chan. Buti na lang mabilis tayong nakarating. Mag-obserba pa ng kalahating araw, pwede nang umuwi. Kung masuli pa, baka malaking problema na. Mabuti na lang at wala ng problema. Pasensya na, Yung Kiang. Wala, tara na. Lin Fang, bakit ka nandito? Ano pa bang dahilan? Malamang narinig niya na ospital ka dahil sa tiyan mo, kaya sumugod agad. Nagmamadaling magpakitang gilas at humingi ng tawad. AMM. Mabuti naman kung alam mo na ang pagkakamali mo. Humingi ka na ng tawad kay Xiao yun. Tapos na ang usapang to. Zhao Yunqiang. Bakit hindi ka tumingin sa sarili mo sa salamin? Ano ang ibig mong sabihin? Lahat ng hirap at pagod ko nitong mga nakaraang taon. Sabi mo masakit yan mo. Pinauwi mo ako sa trabaho para alagaan ang katawan mo. Gusto ng pamilya ninyong Zhu ng lalaking anak. Pagkatapos kong manganak ng 2 babae. Alam kong nasira ng gusto ang pelvic floor muscles ko. Pinilit mo pa akong magbuntis ng pangatlo. Normal lang naman na magkaroon ng lalaking anak para magpatuloy ang lahi, di ba? Pero naisip mo ba ako? Nitong mga taon, dinaanan ko ang pagmamataas at pagmamaliit ng pamilya ninyong Zhu. Tiniis ko ang mga paghamak ninyo. Kahit yan, kinaya ko. Para sa 2 kong anak na babae, kaya kong tiisin. Pero ikaw, paano mo ako itinrato? Dinala mo ang kabit mo at ang anak ninyong labas sa bahay. Pinalayas mo ako. Ngayon, gusto mo pang humingi ako ng tawad sa kanya? Gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kapangit. Ang itsura mo. Nagdala ng kabit para pabagsakin ako. Tapos gusto mong humingi pa ng tawad ang tunay na asawa sa kabit. Walang hiya. Nakakadiri. Ikaw na di makapanganak ng lalaki. Gago ka. Hinamak mo si Tian Tian bilang anak sa labas. Ginawa mo, di mo pa kayang tanggapin kapag pinagsasabihan. Binibigyan kita ng mukha, tapos sasagot ka pa. Aray. Tulong. May pumapatay. Tingnan nyo. Napatunayan ng manugang babae ang kanyang karapatan sa pagtulis sa sariling pamilya. Lin Fang, pwede kang maginarte. Pero kung susugod ka kay nanay, ito ay paglabag sa utos at kawalan ng paggalang sa magulang. Siya ang nanay mo. Sige, ito ang dahilan kung bakit ako napilitan.
Anong klaseng tapang ang paghampas ng babae? Gusto mo, tayo na lang ang magharap. Bata, payo ko sa'yo, huwag kang makialam sa aming pamilya. At ang ginawa mo kanina, may bahid ng sadyang pananakit. Maaari kitang idemanda. Kung ito ay ituturing na sadyang pananakit. Ang paghampas mo kay Yenye, Lin, hindi ba pwedeng kasuhan din? Siya ang aking asawa. Anong batas ang nagsasabing ang pang-aabuso sa pamilya ay hindi krimen? Narinig ko na isa kang sikat na abogado. Ganito lang ba ang iyong profesionalismo? Ikaw, Yung Kiang. Tumayo ka na. Ayos ka lang. Kung may lakas ka, ay demanda mo ako, handa ako anumang oras. Master, ayos ka lang po. Ayos lang ako. Master, ipakilala ko po, ito po si Ginoong He. Salamat Ginoong He. Maliit na bagay lang. Lin Fang. Kaya pala tumakas ka sa bahay. May kinalaman pala sa lalaki sa labas. Honey, ikaw. Kapag kinagat ka ng aso, hindi mo kailangang kagatin pabalik. Sedge, Master, susunod ako sa'yo. Uwi na tayo. Yung Kiang, hayaan na lang ba natin? Ang honey na yon. At yung lalaki sa labas. Siguradong may relasyon silang dalawa. huwag kang mag-alala, ma. Dumaan pa si Lin Fang sa ospital para bisitahin ako. Ibig sabihin may pagmamahal pa siya sa akin. Hindi siya magkakagusto sa iba. Ano ba ang ibig sabihin yon? Naghanap ng artista para mainis ako. Aray, ang sakit. Bakit ang gulo-gulo ng ginagawa? Aray ko po. Hindi sinasadya ni Xiao yun. Ang pasyente sa room 302, kahapon lang ginawa ng abortion. Ngayon nakakalakad na. Siya lang ang kasama ng 2 batang babae na walang karanasan. Lahat ng bagay, siya ang gumagawa. Hay, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Maga pa lang, nagpa-abortion na. Hay, narinig ko. Isang lalaki ang ipinanganak mula sa pagpapalaglag. Ano ang sinasabi mo? Wala akong sinabi. Kanina mo sinabi, kahapon may isang babae na nagpa-abort. Kasama ang kanyang 2 anak na babae. Sa kwarto 302. Ano ang pangalan niya? Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan niya? Tulungan mo akong mahanap. Ginoo, magpakumbaba ka. Kung hindi ka bibitaw, tatawagin namin ang seguridad. Yung Kiang. Hindi kaya si Lin Fang. Hindi. Tiyak na pagkakataon lang. Hindi siya maglalakas loob. Sana hindi. Kung ipapa-abort niya ang aking apo, papatayin ko siya. E di, puntahan natin. Puntahan natin para malaman. Bato, papel, ganting. Panalo. Guro, huwag po kayong magalit. Sabi ng doktor, magpagaling muna kayo. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Zhu ay hindi nakarapat-dapat magpagalit sa akin. Ikaw talaga, Lin Fang. Sabihin mo sa akin, hindi ka nagpa-abort, tama ba? Nagpa-abort ako. Hindi, kasinungalingan. Niloloko mo ako. Ang ganda-ganda, mag-aabort ng aking apo. Lalabanan kita. Ang ganda, ibalik mo ang apo ko. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Ang ganda, umalis ka diyan. Nanay, baril. Baril yon. Anong baril? Ano ang bulong-bulong mo? Binata. Huwag kang padalos-dalos. Ang padalos-dalos ay demonyo. Ano, hindi mo na ako papapaalisin. Hindi. Ikaw, Ginoo, hindi namin sinasadya na bastusin ka. Huwag kang magkakamali. Bata ka pa, huwag kang magkasala. matapat ka pala. Ang katawan ni Enye, Lin, siya ang may hawak. Ano mang operasyon ang gawin niya, kalayaan niya yon. May problema ba? Wala. At kayo, pumasok ng walang paalam sa kwarto, gustong manakit sa kanya. Kayo ang may kasalanan, tama ba? Tama. Tama. Enye, Lin, kapag nagkamali, dapat magdusa. Mahirap kang gumalaw, gusto mo bang tulungan kita? Huwag.
Lin Fang. Huwag kang mag-eksena. Yung Qiang ang asawa mo. Nanay mo ako. Lin Fang. Pinatawad na kita. Huwag mo nang palabasin ng malaki. Bigyan natin ng paraan ang lahat. Halos nakalimutan ko, mag-asawa pa rin tayo. Tama ba? Si Yaoran, Guro, para sa inyo. kung gayon, mangyaring lagdaan mo, Ginoong Zhu. Kasunduan sa paghihiwalay. Naghanda pa ako ng ilang kopya. Anong gagawin mo? Nag-eksena ka na. Pinatawad na kita. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng ulo mo. Pipirmahan ko. Dahil nagkasundo na tayong maghiwalay. Maaari na nating pag-usapan ang nakaraan. Anong usapan? Illegal na pagpasok sa kwarto ko. At pagtatangka nasaktan ako. Anong gagawin mo? Ganti sa ginawa mo. Yung Qiang. Nababaliw ka. Hindi mo magagawa. Huwag kang gumalaw. Ipagpatuloy mo, binibining Lin. Salamat. Huinglan, sinabi ko na sa iyo. Tatandaan ko lahat ng ginawa ninyo. Umalis na kayong lahat. Ano? Naghihintay ba kayong imbitahan ko kayong maghapunan? Umalis na tayo. Segj, umalis na. Ayos ka lang ba? Maraming salamat sa iyo ngayon. Para sa isang bihirang talento tulad ni Binibining Lin. Kahit anong abala, hindi ito problema. Ito ba ang tinutukoy mo? Natakot ako. Laruan lang pala ang baril. Alam kong may dalawang anak si Binibining Lin. Nagmamadali ako kaya dalawang laruan ang binili ko. Shenan's howdy. Heto, regalo sa inyo ng tito. Salamat, Tito. Walang anuman. Salamat, Tito. Boss He, akala ko totoong baril ang hawak mo kanina. Nakakagulat talaga. Ang iligal na pagmamayari ng baril ay krimen. Ay naku, sino ba yan? May baril pa. Baka fugitive yan? Kahit sino pa yan, illegal ang baril. I report. Dapat talagang i-report. Heto, cellphone. Hello, gusto kong mag-report. May nagmamay-ari ng illegal na baril. Sa First Hospital. Malubha ito, pakiusap arestuhin ninyo. Si Lin Fang at yung lalaking yun. Nagmamalaki pa sa amin? Sa kulungan na lang sila magpakasarap. Tita Hu, buti na lang at nilagaan yung Qiang at Lin Fang. Ang divorce agreement, kung hindi, kung makulong si Lin Fang, maapektuhan ang background check ng 3 henerasyon natin. Tama, buti na lang naghiwalay na. Swerte talaga ang pamilya Zhao. Ganito na katagal, bakit wala pang balita? Sino sa inyo si Zhao Yunqiang? Ako. Responsibilidad ng lahat ang seguridad. Huwag na kayong magbigay ng pangal. Sino ang nagbibigay? Alam mo ba, illegal at labag sa batas ang false alarm? False alarm? Wala naman. Wala ka? Nagpadala ako ng maraming tauhan para mag-imbestiga. Ang sinasabi mong baril, laruan lang pala. Ang bigat nito, plastic lang. Siyempre naman. Ito. Hay naku, niloko tayo ng lalaking yun. Nagsayang lang ako ng sampal. Anuman ang away ninyo. Mali ang false alarm.
Ayon sa batas, dapat kayong ikulong. Pero New Year's Eve ngayon, maging mapagpisensya. Magbayad ng 500 piso multa. Tapos, babayaran namin. Unang bises masabihan at multahan ng pulis. Malas. Zhao Yungqiang. Kasalanan to ng asawa mong napili mo. Grabe talaga. Yungqiang, sa tingin ko si Linfang. Desidido na talagang makipaghiwalay sa'yo. Nagpapanggap lang yan. May 30-day cooling off period ang diborsyo. Ayaw ko, hiwalayan na agad. Pinatay niya ang apo kong lalaki. May tiyan-tiyan na ngayon. Kung napapatay man ni Linfang, hayaan na. At saka, kung i-divorce ko siya, sino ang gagawa ng mga gawaing bahay pagkatapos nito? Masama naman ang kalagayan ng iyong katawan. Tama ka diyan. Ang bait naman ni Tian Tian. Marami pa rin gagawin sa bahay. Kailangan mong humanap ng paraan para mapasundo mo siya pabalik. Sa tingin ko, si Linfang ay talagang mamahal ni na Shengnan at Zaudi, di ba? Bakit hindi ko na lang silang dalawa Yui ko? Magandang ideya iyan. Boss he, ako na lang po. Ayos lang, madali lang naman ito. Master, may problema. Nawawala sina Shengnan at Zaudi. Ano? Master, Shengnan, Zaudi, saan kayo? Nars, nakita mo ba ang dalawa kong anak na babae? hindi ko sila nakita. Shengnan, Zaudi. Saan kayo? Lumabas kayo. Huwag ninyo akong takutin, inay. Linfang, nasa probinsya na kami ngayon ni nanay. Dalian mo at tumunta dito, para sa salo-salo ng Pasko, kasama si Tian-Tian. Zhou Yunqiang, divorce na tayo, huwag mo na ako. Tatawagan pa. Mag-asawa pa rin tayo hanggang hindi pa na-process ang divorce. At saka, gusto rin nilang makita kanina Shengnan at Zaudi. Ikaw ang kinuha mo sila Shengnan at Zaudi. At inuwi mo doon. Bakit mo tinawag na pagnanakaw? Anak ko rin naman silang dalawa. Kaapatan ko lang silang iuwi ko. Walang hiya ka. Master, si Zhao Yungqiang ba? Ang nadala ni na Shengnan at Zaudi. Pauwi sa kanilang probinsya. Nasa kanilang probinsya talaga. Ito ay bayan ng Wanghe, pupunta ako doon para sunduin sila. Hatid na lang kita. Hindi na po kailangan, boss he, huwag na pong mag-abala, kaya ko na po mag-isa. Ayos lang, wala naman akong ginagawa ngayon, mamasyal na lang din. Siya Oran, umuwi ka na ngayon, umuwi ka na makasama ang pamilya mo. Master, gusto ko rin pong. Liuran, umuwi ka na, ako na ang bahala sa iyong master. Sige po, salamat po sa inyo, Boss He. Maraming salamat po. Nabigyan ka na naman ng abala. Ito, Sige. ang bait talaga ng ating anak na si Tian-Tian. Halika, kumain ka ng mani. Ay naku, gusto na gusto kita. Salamat, tita. Salamat. Ang galing talaga ng apo kong ito. Shengnan Zaudi, halinang hugasan ang mga gulay. Shengnan Zaudi. Nanay. Ginaw ka ba? Pasensya na, mga anak. Zhao Yunqiang. Ngayon ay -5 grado. Pinapahugasan mo sila ng gulay dito. 13, marunong nang maghabi. 14, matutong magtahi. 15, tumugtog ng kunghaw. Ang mga babae, kailangang sanayin sa gawaing kamay mula bata pa. Paapaglaki at napangasawa. Magiging alila sa pamilya ng asawa, ganun ba? Prehuwisyo lang yan. Tingnan mo, dito sa pamilya Zhao, wala namang alipin-alipin ang nangyari. Zhao Yunqiang, yung mga salitang. Yan, nakakapagsalita ka pa? Baka nakalimutan na ninyo. Pero malinaw na naaalala ko. Sa mga taon kong nasa pamilya Zhou, hindi ako pinapahiga sa hapagkainan. Walang mainit na tubig sa paligid ko. Kahit damit, ilang taon bago makabili ng bago. Yung suot ko ngayon, 5 taon nang luma. Hindi ba't normal lang ang pagtitipid? Buong araw, ako ang nag-aalaga sa inyong mag-ina.
Kapag may hindi kayo gusto, ako ang sinisigawan at pinapalo. Pagtitipid ba ang tawag mo dito at hindi pang aabuso? Ang mo naman. Hoy, hipag, dahil napangasawa mo ang Zhao, buhay mo ay sa Zhao. Patay man, multo mo ay sa Zhao. Pag nag-away kayo ng pinsan ko, ikaw din ang talo. Ang pag-aasawa ay hindi pagbibili ng sarili. Anong pinagkaiba? Magtanong ka sa labas. Maliban sa pinsan ko, sino pa ang kukuha sa'yo? Meron. Sa totoo lang, nitong mga nakaraan, nililigawan ko si Miss Lin. Bossy, Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Ikaw. Ikaw, yung cute. Nandito ka pa sa bahay namin? Pinsan, sino to? Yung gwapong nagbanta sa akin ng peking baril sa ospital. Siya? Putna. Sagasaan natin to. Abogado Zeo. Kaaway ng grupo. Mahina lang may koneksyon nito sa mga sindikato. Ikaw ay abogado, dapat alam mo kung gaano ito kabigat. Saan ba dito ang pag-away ng grupo? Ang nakikita ko lang ay, may taong pumasok nang walang pahintulo sa bahay namin. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon, pero ayaw ninyong tanggapin. Kaya paglaruan na natin ito. Aray. Labanan ka namin. Ano ba kayo? Tanghaling araw pa. Pwede ba huminahon kayo? Gio. Lolo Ule. Dumating na si Linfang. Lolo Ulay. Kaya tara, lahat tayo kumain na salo-salo na. Ang iba pang usapin pagkatapos na natin kumain. Binata, manatili ka rin dito at kumain ka na kasama natin. Sige, hindi na ako mahihiya. Ikaw ba si Chanchen? Ako po siya. Sino po kayo? Inatawag ako ng tatay mo na Lolo Ulay. Pwede mo akong tawaging Lolo Dako. Ah, Ayon sa kaugalian natin. Bago tayo kumain, kailangan magbigay ng red envelope sa mga bata. Chanchan, ito ang red envelope mo. Salamat po, Lolo Ulay. Ito naman sa iyo. salamat po, Lolo Dako. Ito naman sa iyo. Salamat po, Lolo Dako. Inay, Ayos lang. wow, ang daming pera. Pwede na akong bumili ng bagong game konsole. Aba, wala kayong kahit isang red envelope ha? Wala bang nagmamahal sa inyo? Sinabing walang red envelope ang Shenan's Howdy. Saan nga? Wala akong makita. Bulag na ba ako? Nandito ito. Aray, Mahaba at matigas ito. Pera ba ang nilalaman dito? Ilang patpat lang naman na pinulot, di ba? Tia. Baka kinuha lang ito sa palikuran, toilet paper na. Shenan's Howdy. Ito ang espesyal na red envelope na bigay ng tiyo sa inyo. He, napakaabala mo na ngayon. Hindi na kailangan gumastos pa. Ayos lang para sa masaya. Tanggapin na ng bata. Shinan's Howdy, magpasalamat ka sa tito. salamat po, Tito. Shengnan, ipakita mo nga ang iyong angpaw. Sa mga tao, tingnan natin kung ano ito galing sa kasintahan ng nanay mo. Regalo sa iyo, sanga ba ito o papel sa banyo? Jinto.
Sino bang naglalagay ng gintong bar sa angpao ng bata? Isang bar, mahigit 60,000 pesos. Isang angpao, halos 200,000 pesos. Naku po, sino ba talaga siya? Na-appreciate ko ang pagmamalasakit mo. Hindi namin pwedeng tanggapin ang angpaong ito. Hindi naman para sa iyo ang angpao. Wala kang karapatang magdesisyon. Pero, Nagpapanggap. Magpanggap ka pa. Ilang peking gintong bar lang, akala mo kung sino. Sa ospital, tinakot mo ako ng peking baril. Ngayon naman, daladala mo ang isang pakete ng peking gintong bar dito, sa aming Zhao Family Village. Lumabas ka, hindi ka namin tinatanggap dito. Ay, ang totoo. Ang peke pa rin. Lin Fang, payo ko sa iyo, mag-isip-isip ka na. Totoo o peke, tingnan nyo na lang. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Noong araw, si Lolo, nag-prospect ng ginto sa Timog. Mas marami siyang nakita na ginto. Ay sa kinain mong bigas. Kaya hayaan mo si Tiyong ang mag-appraise. Para makita naman namin, mga probinsyano. Linfang, ipakita mo nga. Halika, maglaro tayo ng pustahan. Tingnan natin kung ang ginto ay totoo o pek. Pusta ako ng 200, peke ang gintong bar. Ako din, 200. Pusta ako. Pek itong gintong bar. Sali ako. Pusta ako ng 500. Tae, pusta ka ba na ang ginto ay totoo o pek? Siyempre pek. Tanga lang ang mananaya na totoo. gusto ako ng 1,000. Mananaya ako na totoo ang gintong bar. Tae, malaking lugi ang abot mo niyan. Lin Fang, saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Ninakaw mo ba sa bahay? Sagutin mo, wala ka bang bibig? Tita, huwag kang magalit. Siguro, lahat na yan ng ari-arian niya. Mamaya, sama-sama tayong mananalo lahat ng pera. Lolo, ano to? Parang totoo nga. Hindi to. Hindi, Lolo, tingnan mo ng maigi. Paano naging totoo, tong ginto? Paano kaya? Anong kaya ni Lin Fang? Anong estado niya? Alam ko lahat. Saan siya makakakilala ng mayayamang ganyan? Impossible, Lolo, tingnan mo ulit. Nga, baka nagkakamali ka lang. Totoong totoo to, impossible, hinding-hindi ako naniniwala. Impossible. Ano? Hindi kayo naniniwala sa akin? Bulag na ba ako? Zilhu, yung 1,000 dito na. Malas. Dito na. Huinglan, ano gagawin mo? Ano pa ba? Ang red envelope para sa apo, ako ang magsasalo. Ako at si Zhao Yunqiang ay naghiwalay na. Si Shengnan Saudi ay apo ko. Sino ang bibigyan ng korte? Di pa sigurado. Lin Fang, maging maayos ka naman. Dapat lang na ako ang maghawak ng red envelope ng bata. Manager He, kunin mo na ulit yung red envelope. Bigyan siya at Saudi. Hinding-hindi aabot sa kanila. Bakit mo kukunin pabalik ang regalo? Okay lang. Pero, Mabuti naman alam mo yung lugar mo. Huinglan, napakawalang hiya mo. Ano yang sigaw-sigaw mo sa nanay? At saka, ano relasyon ninyong dalawa? Hindi ba siya yung aktor mo? Paano siya nakakuha ng ganyang karaming ginto? Kailangan ba mag-report sa'yo ng relasyon namin? Asawa mo ako. Ex-asawa. Gets ko na. Kaya pala gusto mong umalis. Kaya pala pinatay mo yung anak natin. Nagkakalantaran ka pala. Babaeng malandi, mahal. Ako, malandi. Ikaw naman. Ano ang nangyari sa kanya at sa anak niya? Iba sila sa'yo. Siyempre, iba. Kabit mo siya. Kunwari na lang. Ay, mayroon talaga ako. At si Chuchiao yun. At si Chan Chen. Hindi yon dahilan para magloko ka. Tamad na akong makipagtalo, ibalik mo ang ginto. Mula ngayon, maghiwalay na tayo. Impossible. Mandarambong kayo. Bahala ka sa isip mo. Kung gusto mong mabawi ang red envelope, wala. Walang hiya. Emmeline, huwag nang magpalala. Mukhang hindi na ito tuloy.
Umalis na tayo. Pero kailangan kong mabawi ang ginto para sa'yo. Makinig ka. Tara na. Aray. Yaman na. Hoy, tiyahin, hati tayo. Sek. Hoy, yung Kiang. Dahil mura ang bahay ngayon, sa susunod, bumili tayo ng bagong kondo sa sentro. Para kay Chanchan paglaki niya. Mabuti pa si tita kay Chanchan. Paboritong apo ko si Chanchan. Sino pa ang magmamahal sa kanya kung hindi ako? Bossy, Ano? Galit ka pa rin sa kanila? sobra na ang ginawa nila. Kasi ginto mo yon, bakit ako? Ang magbibigay sa kanila? Mandarambong, Huwag kang mag-alala, hindi nila makakain lahat yon. bakit mo ako inalis? Mahirap makipagtalo sa mangmang, gabi na. Huwag nang dagdagan ang problema. May plano ka. Hello, Director Lin. Si Hasiming ito. May na-encounter akong grupo ng holdaper sa Wangtown. Ninakawan ako ng 6 na ginto. Salamat. Tapos na. Yaman na. Hoy, mga pulis. Ano po ang problema? Halughugin. Ilabas mo. Anong ginagawa mo? Ilabas mo. Ang ginto ko. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Ikaw si Huyinglan, tama ba? Kakareport lang ng mga tao. Sangkot ka sa pagnanakaw. Ng 6 na gintong bag. May testigo at ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Mga pulis. Ako ang magpapatunay. Mapapatunayan ko na hindi nagnakaw ang nanay ko. At ang ginawa ninyo'y lumabag sa aking privacy. Ati, Zhao, kilala kita. Ikaw rin, sumama ka. Sa amin. Hoy, di pa ako tapos magsalita. Dalhin. Di pa ako tapos magsalita. Hoy, mga pulis, ano ba to? Ano ba? Midland, marunong ka ba? Liu Shan, saan ka pupunta? Tulungan mo ko. Walang kwenta. Ang ingay. Nanay, sinigawan niya ako. Di siya tatay ko. Huwag siyang maging tatay. Yung Kiang. Anak mo si Chanchan, di ba? Bakit mo siya sinisigawan? Chanchan, mabait ka. Nag-alala lang si tatay kay Lola. Kaya medyo mainit ang ulo ni tatay. Pwede bang patawarin ni Chanchan si tatay? Hindi. Kung bibilhan kita ng Iron Man, Sige, patawarin na kita. Yung Kiang. Siguradong si Lin Fang ang nag-report. itong babaeng to. Nangangaliwa na nga, ganito pa ang ugali. Dapat noon pa, kinulong ko na siya sa bahay. Di ko pinapalabas. Mga pulis, kumusta na ang nanay ko? Malakas ang ebidensya. Ang nanay mo'y sangkot sa pagnanakaw. 3 taong pagkakakulong ang hindi maiwasan. Si Lin Fang ang nang video ng patago. Mga hayop, 3 taon ang nakuha ni tita. Sana mamatay sila. Yung Kiang, ano na ang gagawin? Mag-isip ka ng paraan. sa aspeto ng kaso, hindi ito umabot sa antas ng krimen. Basta't makuha ang letter of forgiveness mula sa biktima, maaring i-withdraw ang demanda. Basta't mapatawad ka ng biktima, lalaya ang iyong ina. Yung Kiang. Pupunta ka ba para makiusap kina Lin Fang? Ina ko yon. Kailangan kong pumunta. Ngayon na. Pero gabi na, saan mo siya hahanapin? Tracker. Naglagay ako ng tracker sa cellphone ni Lin Fang. Hindi niya alam. Boss He, noong nakaraang araw habang inaayos ang proyekto, nagkaroon ng ilang pagbabago sa orihinal na plano. Tingnan niyo po. Hindi na nakakagulat na graduate ng chemistry sa Cambridge University. Napakataas talaga ng antas ng profesionalismo. Napakaganda ng pagkakasistema ng datos. Boss He, paano niyo nalaman na ang alma mater ko ay Cambridge University? Nakalagay sa personal records.
Ah, ganon. Zhao Yunqiang, ano ang narito mo? Makiusap. Para sa usapin ng iyong ina ka ba dito para makiusap? Kung makikiusap ka, dapat may tamang pag-ugali. Paumanhin. Miss Lin, napakabuti palang anak ng iyong ex-husband. Mapalad ang sinumang mapapangasawa niya. Ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga sa lahat ng kabutihan. Dapat nating gawin ang nararapat. Mabuti, napakabuting anak. Hindi imposibleng pirmahan ko ang letter of forgiveness. Sagutin mo muna ako ng isang tanong. Sabihin mo, Paano mo nalaman na narito si Miss Lin? simple lang. Naglagay ako ng tracker sa kanyang cellphone. Alam ko kung nasaan siya. Ano? Naglagay ka ng tracker sa cellphone ko. Ano naman? Zhao Yunqiang, abogado ka. Dapat alam mong iligal ang paglalagay ng tracker ng walang pahintulot. Akala ko dati ang pag-uwi mo ng anak sa labas ay sapat ng kasuklam-suklam. Pero ang totoo mong pagkatao ay higit na mas masahol kaysa sa inaakala ko. Asawa kita. May kaapatan akong malaman ang lahat ng galaw mo. Una sa lahat, tao ako. Hindi alaga mo at lalong hindi pag-aari mo. Ang pagmamanman mo sa akin ay pagyurak sa aking karapatang pantao at dignidad. Mula noong unang panahon, ang asawa ay palaging ari-arian ng asawa. Maling landas. Masyado kang nagbasa ng libro. Naging mangmang. Ano? Ang sagot na gusto mong malaman, sinagot ko na. Pirmahan mo na. Attorney. Zhou, si Emma Lin ang dapat pumirma, hindi ako. Anong ibig sabihin yan? Ako, ibinigay kay Zhao Di at Shengnan. Dapat ituring bilang pribadong ari-arian ni Emma Lin. Niloloko mo ako. Maaaring intindihin ng ganyan. Aking sinta. Papatayin ko kayo. Attorney. Zhou, gusto mo bang makasama ang iyong ina sa loob? Linfang, pirmahan mo na, matanda na ang katawan ng nanay. Hindi na pwedeng magdusa sa bilangguan, bilang nakababata. Dapat maintindihan mo ito. Buhay ba o patay si Huinglan? Ano ang kinalaman sa akin? Bakit ka napakawalang puso? Sabihin mo ang gusto mo. Ikaw. Ano ba talaga ang gusto mo, bago ka pumirma? Dalawang kondisyon. Unang kondisyon. Isuko ang pagpapalaki kay Shengnan at Saudi. Sige, ang pangalawa? Pangalawang kondisyon. Lumuhod ka at magbigay ng 3 malakas na yukod. Humingi ako ng tawad. May ginto sa tuhod ng lalaki. Paano ako luluhod sa iyo? At lalo na, wala akong kasalanan. Walang kuskus balungos, kung hindi ka luluhod, hindi ako pipirma. Ganun lang kasimple. Mababa. 3. 2. Sage. Luluhod ako. Hindi alintana ang kalagayan ng aking katawan. Hindi alintana ang kalagayan ni Shengnan at Saudi. Pinilit akong magbuntis ng pangatlo. Ang unang yukod ay para sa mga bata. May mukha ka pa bang banggitin ang pangatlo? Pananakit sa pamilya. Binabantayan mo ako. Pinipilit akong mag-resign para sa inyo lang umikot ang buhay ko. Pangalawang mabigat na yuko. Para sa aking kalayaan. Ako. Pangatlong mabigat na yuko. Para sa kasal na ito. Pwede na bang pumirma? Sandali. May iba pa bang dapat asikasuhin? Ang usapin mo at ni Miss Lin tapos na. Pero ang usapan namin ng mga lalaki hindi pa tapos. Ano ang ibig mong sabihin? Miss Lin, uwi muna kayo kasama ng mga bata. Shengnan Saudi.
Sumama ka muna kay mama. Binabalaan kita, huwag kang gagawa ng kalokohan. Malinis ang relasyon ko at ni Miss Lin. Ikaw ang nagparatang na ako ang kabit. Mama, sino yung sumisigaw? Parang pumatay ng baboy sa bagong taon. Siyempre, ungol ng baboy yan, hangal na kapatid. Ah, ganon pala. Mama, ang ganda-ganda mo ngumiti. Ang tagal mo nang hindi ngumiti. CJ, mula ngayon, araw-araw ngumingiti si mama. Bakit hindi ka pa umuwi? Naghihintay sa'yo. Okay ka lang ba? Okay lang. Mahinahon lang ang pagkakasuntok ko para lang tuwan siya. Maglagay ka lang ng gamot pag uwi, okay na yan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Si Zhao Yunqiang kasi, abogado. Baka magkaroon ka ng problema sa pagsuntok mo sa kanya. Wala siyang fingerprint ko sa katawan. Pero may CCTV sa hotel. Ay siya ang sinasabi mo. Kaibigan ko ang may-ari dito. Ngayon, maintenance ang equipment niya. Mabuti naman. Maaga na, ihahatid ko na kayo. Salamat, Bossy. Tara na. Ako ang may-ari ng Fion Law Office, si Zhao Yunqiang. Kanina lang sa hotel ninyo, nasaktan siya. Hihingi ako ng video evidence. Itong mag-asawang ito, isasampa ko sila sa korte. Nasira ang CCTV ngayon. Paano nangyari yon? Ang swerte naman. Maniwala ka o hindi. Sandali, pakita mo sa akin. Bitawan mo. Buksan mo at tingnan ko. Bitawan mo nga. Magkakagulo ka sa restaurant ko? Mga kapatid, siya mismo ang bumangga. Bugbugin natin siya. Ikaw mismo ang bumangga dito. Dito ka pala nakatira. Pinahanap lang ni Xia Oran, 2 silid at 1 sala. Mura pa ang presyo. Kamakailan lang ay nasa Chuanyang ako kung may kailangan ka. Hanapin mo lang ako anytime. Bossy, sobra na ang tulong mo sa akin. Kung ikukumpara sa pagliligtas mo ng problema ng kumpanya, itong maliit kong bagay. Wala talaga sa kwenta. Kung bibilangin, ako pa ang may utang na loob sa'yo. Kaya aalis na muna kami. Sandali lang. May regalo ako sa'yo. Cellphone. Yung lumang cellphone mo. Nilagyan ni Zhao Yunqiang ng tracker. Hindi mo na pwede gamitin. Salamat. Hello. Anong problema? Binibigyan kita ng kalayaan. Halika na, inay. Binabati kita, malaya ka na. Salamat, Bossy. Gabi na rin, uuwi na muna ako. Hello. Kuya, nahanap mo na ba siya? Nahanap ko na. Hindi ko na siya hahayaang umalis pa. Inay, okay ka lang ba doon sa kulungan kagabi? Kung hindi nila ako binubog hanggang mapasok ako sa ospital, hindi naman ako maantala ng ganito katagal. Ayos lang si inay. Masakit ba? Masakit, kaunti lang. Bakit naman sila napakalupit? Sisihin lang yung hamak na lumpang na yan. Hindi ko akalain na napakasumpong niya pala. Buti na lang naghiwalay na kayo, kung ganyang manugang. Magkakaroon lang ng problema ang angkan ng Zhao. Nga, Oy, nasaan sina Xiao Yun at Chan Chan?
Bakit hindi sila sumama dito? Kagabi ng gabi, sinabi ni Xiao Yun na antok na si Tian. Dinala niya muna siya pauwi para makapahinga. Tama ka naman, lumalaki pa ang bata. Kailangan ng magandang pahinga, hindi pwede magpupuyat. Mabuti talaga si Xiao Yun, binigyan niya tayo ng magandang apo na lalaki. Naman, kung hindi college. Hindi rin ako makikipag-usap sa kanya ng 4 na taon. Umalis na yung malas na si Lin Fang. Kailan nangyari yung kasal ninyo ni Xiao Yun? Kailan ba naitakda yan? Itingnan ko ang aw. Sek. Ay, di mo ba alam ang dahan-dahan? Nasaktan mo ako. Mahal, di ba natatakot ka sa ganito nating kalakaran? Baka biglang umuwi si Zhao Yunqiang at mahuli tayo. Amy, abala pa yan sa gawain ng nanay niya sa labas. Wala siyang oras umuwi. Di mo alam, yung nanay niya, ang kupal, palaging nag-utos, si Tian ang pinagbibilinan. Akala mo kung sino, parang Reyna. Hais, mahirap yan, mahal. Amy, kung hindi lang nabangkarote ang negosyo mo, hindi ko ipagkakatiwala si Tian. Sa ibang pamilya bilang anak, Mahal, tis-tis ka muna. Lagyan mo sila ng gamot palagi. Kapag patay na sila, atin na ang yaman ng Zhao. Chutsiao yun. yung Qiang, makinig ka, hindi ganoon. Ang nangyari, Lumabas kayo. ex-husband ko siya. May relasyon kami. Pero si Tian talagang anak mo. Mahal, hanggang ngayon nagpapanggap ka pa? Anong masama kung sabihin natin? Si Tian, anak ko yan. Pek, yung ENA test na yon. Lumapit lang kami sa inyo para sa bala. Anong problema? Lalabanan kita. Aray, Bakit mo sinaktan nanay ko? Laban tayo. Anak, alis na tayo. Sajete. bakit ganito ang buhay ko? Ihahabla ko kayo. Ipapakulong ko kayo. Anak, yung pinagpagawan mo ng ENA test, maasahan ba yon? Profesional ang gamit. Hala, sana nga. Talagang apo ko si Tian. Nay, huwag kang mag-alala. Kung si Tian ay talagang anak ko, ipaglalaban ko. Siya sa korte. Xiaomin, may resulta na ba? Sumunod ako sa sinabi mo, gumamit ako ng 3 magkakaibang device. Nag-test ako sa bawat isa, tingnan mo. Salamat. Sage, Ginong Zhao, uwi na muna ako. Sage. Hindi rin naman. Hayop talaga ito. Paano nangyari ito? Nawala ang apo ko. Anak, huwag ka nang magyosi. Ano ang gagawin natin ngayon? Nawala ang apo ko. Hindi ko alam. Kasalanan talaga yang si Lin Fang na yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako maaresto. At hindi rin makakagulo si Xiao. Si Lin Fang. Nagkasundo lang kami ni Lin Fang na maghiwalay. Hindi naman kami nagpakasal talaga. Tama. Yung ipinagpalaglag niya, lalaki yon. Makakaanak pa siya ng lalaki sa hinaharap. Tama. Xiao Fang. Shengnan Zhaodi. Na-miss mo ba ang dati? Anong ginagawa mo dito? Humihingi ako ng tawad. Pasensya na. Mali ako ng mga nakaraang araw. Hindi dapat kong isinama si Xiao Yun at Tian sa bahay. Lalong hindi dapat kitang pinalayas nang hindi isinasaalang-alang ang nararamdaman mo. Hindi na kailangan, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kahit isang araw lang tayong mag-asawa, pang 100 araw ang naging samahan, lalo pat ilang taon tayong magkasama. Hindi na kailangan magkagalit tayo. Huwag kang lalapit. Sage,
Hindi ako lalapit. May iba ka pang sasabihin. Saan ka ba nakatira nitong mga nakaraang araw? Hinanap ko kayo sa paligid, pero hindi ko kayo makita. Sa tulong lang ng kaibigan ko nalaman ko na pumupunta ka sa palengke sa Hilaga ng Lungsod, kaya hinanap kita rito. Zhao Yunqiang, hayop ka. Hiwalay na tayo, tapos binabantayan mo pa ako. Maniniwala ka ba kung tatawag ako ng pulis ngayon para arestuhin ka? Huwag. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano iyon? Humihingi ako ng pagkakataon na makipagbalikan. Impossible. Xiao Fang, mali ako nitong mga nakaraang araw. Papakasalan mo pa ba ako? Wow. Ang romantic naman. Xiao Fang, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Pumayag ka na, pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pumayag ka na. Nen, may pamilya ka na. Hirap na hirap siya magpropose. Pumayag ka na sa kanya. Lola, nagkakamali po kayo. Ex-wife ko siya. Magbabalikan na nga kami. Ah, ganun ba? Mag-asawa, mag-away man, magkakasundo rin. Eh di bakit pa kayo nagkakagulo? Ete, asawa mo yan. Binigyan ka na nga ng pagkakataon. Sundan mo na lang. Bilang babae, hindi dapat sisirain ang pride ng lalaki. Nakaluhod na nga siya, pumayag ka na. Tama. Tumahimik kayong lahat. Alam niyo ba ang pinagdaanan ko? Alam niyo ba kung bakit kami naghiwalay? Wala kayong alam. Kung wala naman kayong alam, bakit niyo ako pinipilit? Di niyo naranasan ang hirap ko. Huwag kayong magsalita ng mabuti. Xiao Fang, tigilan mo na yan. Ikaw rin, tumahimik ka. Para naman sa ikabubuti mo to. Para sa ikabubuti ko, ilang babae ang naabuso pinagmamalupitan? Matapos maglakas loob tumakas, humingi ng hiwalay. Kayo-kayong mga tsismoso. Siyang sumisira ng kanilang tiwala. Ano ba, di naman ganoon kalala. Kapag sinabi ko sa inyo ang mga kagitingan ni Atty. Zhao, malalaman nyo kayo'y mga kasabwat sa kasamaan. Babala sa'yo, ang usapin ko at ni Lin Fang. Huwag kang makialam. Ang close nung babae sa litrato sa kanya. Nag-chat kaya siya. Tingnan nyo, kamukha niya yung bata. Anak kaya sa labas yan? Ang sama, nakakadiri. Kinuhanan mo ako ng walang paalam, violation yan ng karapatan. Isasampa ko sa'yo, Eh di aminado ka. walang hiya. Bahagi lang yan ng litrato. Marami pang kagitingan si Atty. Zhao, may anak sa labas at kasama pa niya ang kabit at ang bata. Dadalhin ka sa bahay tapos papapalayasin si Inalin. Sa tingin niyo ba, karapat-dapat pang makipagbalikan sa ganyang lalaki? Hindi. Kung makipagbalikan ka sa kanya, para kang bulag. Ang kapal ng mukha. Pinapalayas ang asawa, tapos ngayon humihingi ng pagbabalikan. Nakakadiri. Alam ba niyo kung bakit siya humihingi ng pagbabalikan? Bakit? Babalaan kita. Huwag kang magkalat ng tsismis. Dahil hindi pala tunay na anak niya ang anak sa labas niya. Sa tingin niyo, nakakatawa ba? Zhou Yunqiang. Ang mabuti, may mabuting ganti. Ang masama, may masamang ganti. Karapat-dapat sa kanya yan. Xiao Fang, Huwag mo akong tawagin yan. Nandidiri ako. Gusto mo ng anak, ngayon naalala mo na ako. hindi ganon. Pakinggan mo muna ako. Dinala ko pa nga ang singsing na may brilyante. Ah, brilyante. Ibalik mo yan. Ay. Parang may amoy ng plastic to. Pat, yung singsing na may brilyante, peke rin pala. Oh my gosh. Grabe, naiba talaga ang pananaw ko sa mundo. Xiao Fang, hindi ganon. Maaming tao dito. Pag-usapan natin mamaya. Presidente He. Pasensya na, naabala ka na naman. Walang anuman. Nga pala, bakit ka biglang nandito? May konting gawain sa opisina kanina, tinanong ko si Luran. Sabi niya, nasa palengke ka daw. Nagmamadali ka ba?
Medyo. Bilisan na natin. Mas seryoso ka pa sa trabaho kaysa sa akin. Ang tagal mo nang hindi nakakauwi, no? Mahigit 2 taon na. Siguro mas alam mo pa ang daan dito kaysa sa akin. Punta tayo sa Research and Development Area. CJ, tara na. Magandang araw po, Presidente He. Bakit may kasamang Jologs si Presidente He? May 2 pang bata, hindi kaya asawa't anak ni Presidente He yan? Impossible yan. Hindi pa nga nag-asawa si Presidente He. Paano siya magkakagusto? Sa ganong klaseng babae. Teka muna. Ulitin niyo nga ang sinabi niyo kanina. Pasensya na po, Presidente He. Nagkamali po kami ng salita. Patawarin niyo po kami. Sana'y hindi niyo po kami pag-initan. Gino, itong mga bagay na ito ay maliit lang. Hindi na kailangan pagalitan sila. Kung walang patakaran, hindi magiging maayos. Ang problema ay maliit. Pero kung ganitong ugali ang ipagpapatuloy, sa hinaharap ay baka maka-offend. Sa mga bisitang at kliyente, malaking kawalan ito. Sa kumpanya, Pasensya na, Gino. ang dapat niyong hina ng tawad ay si Miss Lynn, hindi ako. Pasensya na, Miss Lynn. Ayos lang, hindi ko iisipin. Salamat, Miss Lynn. Gino, akyat na tayo. Si Yauli, dalhin mo ang 2 bata sa children's area para maglaro sandali. Sage, Gino. Sige na. Mga walang kwenta, mga walang silbi, kahit ang data adjustment at payment, ay hindi nyo magawa na maayos. Saan pa kayo? Professor Chu, ang resyo ng formula na ito, may problema ito. Hindi ko alam kung bakit wala kayong ginagawa para sa adjustment experiment. Ang problemang iyon, hindi naman agad-agad masusolusyunan. Kung hindi masosolusyonan, mag-isip kayo ng paraan. Kung hindi, lahat kayo, mag-impake na at umalis. Professor Tsu, ano bang nangyari para magalit ka ng ganyan? Palitan mo agad ang mga assistant ko, ang grupo ng mga ito. Wala man lang isang may silbi. Alam kong nagmamadali ka, kaya't inanyayahan ko si Miss Lynn. Para tulungan ka. Huwag kang magpadala ng basura dito sa akin. Paano mo nasabi agad na ganoon si Miss Lynn? Medyo maaga pa para maghusga. Aniwan lang ang itsura, walang dating, ang mga kamay niya, ay may mga kalyo mula sa paggawa ng mabibigat na trabaho. Ano ang pinagkaiba niya sa mga basurang ito? Si Professor Tsu ay isang dalubhasang mahalang bayan. Medyo mainit lang ang ulo. Pwede mo ba siyang turuan ng leksyon? Walang problema. Professor Tsu, tama ba? Bago mo sabihin basura ang iba, dapat mo munang tingnan ang sarili mo. Pabaluktot mo akong ininsulto. Gusto ko lang sanang ipaunawa sa inyo ang katotohanan. Umalis ka. Umalis ka na ngayon. Hisiming. Paalisin mo siya. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, kung siya ang mananatili, ako ang aalis. Kung ako ang mananatili, siya ang aalis. Napakagaling na professor. Paano ka nakagawa? Nang ganyang magaspang na formula? Umalis ka. Ang formula na inaral ko ng 2 taon, ikaw na babaeng ito. Ang lakas ng loob mong sabihin magaspang, umalis ka na ngayon. Sobrang taas ng phenoxyethanol. Masyadong mababa ang temperatura ng distilled water. Hindi natutunaw ng maayos ang glycerol o emulsifier. Ito ang mga... Hindi pa ba sapat to para maging magaspang? Ang problema sa formula, kayo ba ang nagsabi? Ikaw? Ito ay kabilang sa pinakamataas na confidential project ng kumpanya. Hindi ako pwedeng lumabag sa batas na alam ko. Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman ang mga ito? Kakakita ko lang. Impossible. Hindi lang ako nakakakita, kaya ko rin itong baguhin. Walang ganong posibilidad. Gusto mo bang subukan ang phenoxyethanol? Ay kontrolin sa 5.6%, temperatura ng distilled water ay 73 degrees. Ang oras ng pagtutunaw ng glycerol at emulsifier ay 20 minuto. Bilis, bilis, eksperimento agad, bilis. Ella Lynn, salamat talaga sa'yo. Kung hindi, ang project ng kumpanya natin matitigil dito. Pangunahing problema pa lang ito ngayon. Para tuluyang masolusyonan ang project na ito, kailangan pa ng 1 buwan. Sapat na ang oras, hintayin na lang natin sila. General Manager He, ano nang nangyari sa'yo? Talagang nararamdaman ko.
Nakatsamba ako ng kayamanan. Masyado mo akong pinupuri. Karapat-dapat ka. Tagumpay, ang epekto ng bagong produkto. Ay 230%, mas mataas kaysa sa dati, ang produkto ng project natin. May pag-asa ng ilabas sa merkado. Professor Xu, pakikuha mo muna ang kamay mo. Masyado akong nasasabi. MS Lin, formal akong humihingi ng paumanhin sa inyo. Ako ang matandang ito, nagkamali ng pagtingin. Paumanhin. Ay, hindi dapat, Professor Xu, ang nangyari kanina. Wala akong iniisip tungkol doon. Ay, talagang wala akong iniisip. Tulungan mo akong bantayan ang data ng eksperimento. Anak, subukan mong mag-effort pang mang-aliw, baka sakali. May balik mo siya. Hindi pwede, si Lin Fang ngayon, sobrang tumututol sa akin. Dati, pinagbuntis mo siya, nagbuntis siya. Pinagreseg mo siya, nagresing siya. Bakit ngayon? Ay hindi na sumusunod? Nalulungkot din ako. Balita ko, bumalik na siya sa dati niyang kumpanya. May pinatanong ako, papasok na siya doon. Ang lalaking tumulong sa kanya, siya ang kanyang boss. Dito ang ugat ng problema. Ang babae, hindi dapat nagtatrabaho. Kapag nagtrabaho na, lumilipad na ang isip. Ama ka, May paraan si nanay. anong paraan? Siraan mo ang trabaho niya, tapos ikaw ang lumapit para magpayo. Siguradong magbabalik siya. Samantalahin mo. Para magkaanak tayo ng lalaki para sa pamilya Zhao. Sige, gawin natin yan. Utang, bayaran. Anong ginagawa ninyo? Hindi ito lugar para magwala. Lumabas kayo. Anong pakay ninyo? Nandito kami para maningil ng utang. Sinong may utang sa inyo? Gago ka, Lin Fang. Sino si Lin Fang? Sino ba siya para sa akin? Dito siya nagtatrabaho. Utang, bayaran. Yan ang tama. Utang, bayaran. Yan ang tama. Utang, bayaran. Yan ang tama. Fix na, tigilan na yan. Pag-usapan natin ito na maayos. Maayos. Anong pag-usapan? Ibigay nyo na sa akin yung tao. At tawag ako ng pulis. Awag ka. Legal naman ang paniningil namin. Hindi ito illegal. Ikaw. Director He, may malaking problema. May nagwawala sa baba. Anong ginagawa ng mga gwardiya? Palayasin yung nagwawala. Huwag mo kaming istorbohin. Director He, Sige, sabihin mo. may kinalaman kay Miss Lin. May kinalaman sa kin. May grupo ng mga tambay sa baba. Hinahanap ka para maningil ng utang. Hindi ko sila kilala. Professor Xu, magpatuloy po kayo. Babalik lang ako. Sige, bilisan mo. Utang, bayaran. Yan ang tama. Utang, bayaran. Ang galing ng pagkakagawa. Saan nyo pinaprint yung banner? Sino ka ba? Umalis ka nga diyan. Ako si Hisaiming. Ano naman? Ito ang He Corporation. Sabi mo ang ko. Ay, He Corporation ka pala. Ikaw ang may hawak. Buti naman. Yun nga, si Lin Fang. Pakilabas mo si Lin Fang. Magbayad siya. Ako si Lin Fang. Ah, ikaw pala si Lin Fang. Magbayad ka. Hindi ako umutang sa inyo. Nakasulat dito ng malinaw. Ano? Magdadahilan ka pa? 2 buwan na ang nakalipas. Umutang ka sa akin ng 1 milyon. Sa interest na 20 puntos. Babayaran mo ako ng 1.2 milyon. Basahin mong mabuti. Mahal, Uwi ka na. may magandang proyekto akong nakuha mula sa kliyente. Pero kulang ng pondo, 50K. Pwede bang pirmahan mo to? 50 lang, mangungutang ka pa? Hindi ba kaya ng law firm? Malaki ang investment ng firm ngayon, saka. Pero hindi pwedeng gamitin sa personal yung pondo. Sige na. Hay! Anong nakikita mo? Sasaktan ba kita? Mas mabuting maging maingat. Abogado naman ako. Hindi ako madadaya. Hindi ka naniniwala sa akin? Magagalit na ako talaga. Hindi, pipirma ako. Sino yung ibang nag-usa nyo? Sino bang Zhao Yungqiang? Hindi ko kilala. Utang ka ng 1.2 milyon sa akin. Bayaran mo.
Si Zhao Yunqiang ang umutang sa inyo. Bayaran mo. Nakasulat ng malinaw, puting papel at itim na tinta. Nakdloan pa, nakita na ng lahat ang litrato. Mga bro, panoorin natin? Panoorin. Mukhang mabait, nag-naked pala. Talagang hindi mo masasabi sa itsura. TSK, empleyado ba siya ng kumpanya natin? Siguro, kaya nga sila naghahabol dito. Kahihiyan ang maging katrabaho ng ganyan, hindi mawawala. Hindi totoo, huwag kayong magsinungaling. Nagsuot ka na ng damit, hindi mo na aminin? Hindi mo ba ako kilala? Ako si Tiger, kilala ako sa kalye. Magdadahilan ka pa sa akin? Walang nakakapagdahilan sa boss ko. Wala pang ipinapanganak na ganyan. Hayaan mo na, Hija. Kung hindi, araw-araw kami makakagulo dito. Tingnan natin kung paano ka magtatrabaho. Hayaan mo muna ang dahilan. Sabi mo na-clone si Emalin na saan ang litrato. Wala akong dala. Bakit? Gusto mo rin makakita? Walang litrato, bakit ako maniniwala? Hoy, ano to? Kasulatan, puting papel at itim na tinta. Malabo mata ko, ilapit mo, hindi ko makita. Hoy, kukunin mo ang kasulatan? Sampalin natin to, mga bro. Hoy, huwag kang tatakbo. Hindi ako tatakbo. Hoy, pinunit mo ang kasulatan ko. Papatayin kita. Putang ina. Bossy, okay lang ba na punitin ang Easy? Ang loan shark, hindi protektado ng batas, lalo na. Yung mga ganyang peking loan shark, huwag kang mag-alala. Pero mga tambay sila sa lipunan, natatakot ako baka. Gumamit sila ng maduming paraan sa'yo. Alam mo ba ang kasabihang ito? Anong kasabihan? Perang kayang magpatakbo ng multo. Tama na, tigil na kayo sa inay. Ikaw pa ang may lakas ng loob magsalita. Tawag sa'yo, teacher. Ano naman? Halika, may negosyo tayo. Anong gusto mo? Tanghaling tapat, natatakot ka ba sakin? Ano ka ba? Sino ka? Gusto mo matakot ako sa'yo? Sitch, lalapit ako. Tingnan natin kung anong laman ng kalabasa mo. Sabihin mo na. Sa Igis card na to, may 100,000 pesos. AMEA, ipinagmamalaki mo ba yan sakin? Negosyo ang usapan. Ako ang gagastos, ikaw ang gagawa. Yan ang tunay na negosyo. Gusto mo akong pagtrabahuhin? Hindi ako naghahanap ng maliit na pera. Sige, kalimutan na natin. Hoy boss, biro lang yon. Huwag mong seryosohin. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo. May nag-utos sa'yo para sa nangyari ngayon, di ba? Binigyan ako ni Zhao Yunqiang ng 20,000 pesos para magulo dito. Pasirain ang trabaho ni MS Lin. Siya nga talaga. Nasa malapit lang si Zhao Yunqiang, di ba? Boss, talagang matalas ang hula mo. Nasa garahe lang siya, naghihintay. Sa likod ng kumpanya, may isang abandonadong bodega. Italim si Zhao Yunqiang sa nanay niya. At dalhin mo sila doon. Ang 100,000 pesos na to, sa'yo na. Huwag kang mag-alala, boss. Siguradong matatapos ko ang trabaho. Anak, maasahan ba ang kaibigan mo? Huwag kang mag-alala. Si Tiger, matigas yan. Para kay Lin Fang na. Hindi pa nakakakita ng mundo, madali lang yan. Nandyan na sila, nandyan na. Tapos na ang trabaho. Tiger, kumusta na? Ako na bahala. Siyempre, tiwala ako sa'yo. Tiger, anong ginagawa mo? Pakawala ng anak ko. Lin Fang. Nag-organisa ka ng sindikato para mangkidnap. Tapos ka na, buhay mong makukulong. Alam mo ba? Lin Fang, dali, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kalagan mo ako. Zhao Yunqiang, magnanakaw na nagsisigaw ng magnanakaw ka. Tama si Miss Lin, magnanakaw na nagsisigaw na magnanakaw ka. Tiger, magkapatid tayo ng ilang taon. Tapos sila ang pinapanigan mo? May halaga din ang pagkapatiran. Binayaran nila ako ng 100K. Bigyan mo ako ng 200K. Hindi na ako magdadalawang isip. Iwan ko sila dito. Anong say mo? Attorney Zhao. Hindi mo pa alam ang kalagayan mo, no?
Kidnap at takot lang yan. Akala mo matatakot ako? Binabalaan kita. Huwag kang magkakamali. May batas na ngayon. Tajer, anong mga paraan ang ginagamit mo? Boss, malupit ba o tuso ang tinutukoy mo? Yung tusong paraan. Hahaha, simple lang. Hubarin ang gamit, kuhanan ng hubad na litrato at video. Ipadala sa mga kamag-anak at kaibigan nila. Hahaha. Linfang, igilan mo siya. Ako ang top lawyer ng Chuanyang County. Kung mahubaran ako, paano na ang buhay ko? Linfang, pakiusap. Matanda na ako, huwag mo akong gawing. Kahihiyan sa huling pagkakataon. Zhao Yunqiang, noong naghiwalay tayo, sinabi ko sa'yo. Maghiwalay na lang tayo ng landas. Bakit hindi mo ako tinitigilan? Anong utang ko sa pamilya mo? Pasensya na, sige na. Hindi na kita gagambalain. Pakawalan mo na ako. Hindi pa kita lubos na kilala. Hindi ka talaga nag-iisip. Wala lang akong magawa sa sitwasyon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ano pa ang gusto mo? Miss Lin, ano ang gusto mong gawin? Sundin ang patakaran ninyo. Kung hindi masasaktan, hindi siya matututo. Sage, garantisadong matatapos. Linfang, humihingi ako ng paumanhin ulit, okay na ba? Huwag mong hayaang gumawa sila ng kung ano-ano, Linfang. Pahintuin mo sila, Linfang. Ganda. Gago ka. Talagang hindi kita papatawarin. Linfang, hayop ka. Sinumang magpakasal sa'yo sa hinaharap, maghihirap talaga. Isinusumpa kita, habang buhay kang hindi magkakaanak ng lalaki. Ang password ng bank card ay 668. Boss, garantisadong matatapos ko ang trabaho. Anong ginagawa ninyo? Anong nangyari? Naawa na ako. Sa huli, hindi rin naman ako taong walang puso. Kaya ang masamang tao ngayon, ako na ang gagawa para sa'yo. Sila na lang ang dalawa. Mag-post ng ilang malaswang video sa grupo ng mga may-ari. Ang kapal ng mukha. Nakita mo ba yung lalaki? Sabi nila, sikat pa namang gintong abogado sa bayan. Alam ang batas, nilalabag pa. Bilang isang abogado, hindi ba niya alam na illegal ang pagkalat ng malaswang nilalaman? Sino ang nakakaalam? Tara na, alis na tayo. Kasalanan lahat ng gagong Linfang na yan. Babalatan ko siya. Huhugutin ko ang mga litid niya. Hoy, MS Wang. Attorney Zhao, nagpadala ka sa akin ng malaswang larawan? Hindi ko akalain na ganito ka palang klaseng tao. MS Wang, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Huwag na magpaliwanag. Ang kumpanya ko ay hindi na talaga. Kukuha sa'yo bilang legal na consultant. Mag-ingat ka na lang. MS Wang, napilitan lang ako. MS Wang. Sage. Aning na kliyente na ang humingi sa akin ng pagpapawalang visa ng kontrata ngayon. Wala na bang katapusan ito? Anak, hahayaan mo na lang bang? Sirain ni Linfang ang pamilya natin. Gaganti ako. Ha? Anong sinabi mo? Nawalan na ako ng trabaho. Nawalan na rin ng dignidad. Lahat dahil kay Linfang. Gusto kong maghirap siya ng husto. Pero yung gago, may gwapong nagtatanggol sa tabi niya. Paano pa natin siya magagantihan? May mahina siyang punto. Anong mahinang punto? Ang dalawa niyang anak na babae. Halika, susuotin ko kayo ng relo. Halika. Shengnan. Abala sa trabaho si nanay nitong mga araw, walang oras. Sabi ka ng kapatid mo pagkatapos ng klase. Ikaw na ang mag-alaga sa kapatid mo. Pumunta ka sa opisina ng guro at hintayin mo ako, okay? Huwag kang mag-alala, maalagaan ko si Bunso. Tandaan mo, huwag kang makikipag-usap sa mga estranghero. Lalo na huwag kang sasama sa kanila, narinig mo. Mabait na bata. Sige na, punta ka na. Paalam na, Ma. Bye. Anong nangyari? Hindi kaya gagawa ng kalokohan si Zhao Yunqiang? May utang siya sa akin, hindi sa inyo. Kung may problema, ako ang hanapin niya. Sa akin, sa mga hindi na ng niya. Hindi siguro gagawin yun. Saktan ang mga bata. Sana nga.
Tito, pakiusog naman po. Nakaharang po kayo. Salamat. Shengnan, hindi mo nakilala si Papa? Papa. Papa. Dadalhin kita ng Papa sa amusement park. Gusto mo? Sabi ni Mama, mag-aral ng mabuti, huwag lalabas. Ngayon, hindi ka na nakikinig kahit kay Papa? Annalyn, kung talagang hindi ka mapalagay, maghahanap ako ng paraan. Wala natin sinasabi. Sa lungsod para mag-aral. Okay lang. Baka nag-aalala lang ako ng sobra. Anong nangyari? Umalis na sa school ang lokasyon ng relo ni Shingnan. Mabilis itong gumagalaw patungong Timog Silangan. Si Zaudi. Nasa school pa rin ang lokasyon ni Zaudi. Siyempre, si Zoe na ito. Gawa ito ng gago. Humanda ka. Hindi, kailangan mong bumalik sa school. Tingnan mo si Zaudi. Kaya mo bang mag-isa? Okay lang. Si Zoe Kyang. Hindi niya ako magagawa ng masama. Mag-usap tayo palagi. CJ. Anak, maganda ang gamot na nakuha mo sa kaibigan mo. Isang tableta lang, tulog na agad. Malakas na sleeping pill. Tulog sila hanggang bukas ng umaga. Mura lang sa kanila. Anak, ano ang gagawin mo? Sa dalawang to, May mga bumibili ng child bride sa malalayong lugar. Nakausap ko na ang buyer. 120,000 bawat isa. ibebenta mo sila. Sinaktan ako ni Linfang, gagantihan ko silang mag-ina. Sa kabilang bahagi ng buhay, magkakalayo tayo. May panganib kaya. Huwag kang mag-alala, Ma. Kapag nakuha ko na yung 200 at 40,000, maghahanap ako ng bagong asawa para sa'yo. Magkakaroon tayo ng malusog na batang lalaki. Tol, gusto mo ng yosi? Hindi, muna. Gawin muna natin yung importante. Dala mo ba yung pera? Dala ko. Ay, tingnan muna namin yung produkto bago ang pera. Segs, sumunod kayo sa akin. Ang ganda nito, Tol. Saan mo nakuha? Mga tunay kong anak yan. Tunay na anak? Ang lupit mo, Tol. Mas matapang ka pa sa inakala mo. Patit mga tunay mong anak, ipinagbibili mo, tigilan mo yan, sa inyo na sila. Bigyan mo ako ng pera. Anak, buong 200 at 40,000 to. Yayaman na tayo. Uwi na tayo, Ma. Zhao Yunqiang. Saan siya? Saan mo dinala si Shingnan? Ikaw ang nag-aalaga sa bata. Bakit mo ako tinatanong? Anak, hindi kaya tayo mabuko. Huwag kang mag-alala. Yung human trafficker, nakilala ko sa black market. Hindi niya tayo mahahanap. Nakakapanatag naman ako. Bakit nasa sasakyan mo ang sapatos ni Shingnan? Saan mo talaga dinala si Shingnan? Siguro na iwan lang yan sa sasakyan noong nakaraan. Ito ang sapatos na suot ni Shingnan ngayon. Zhao Yunqiang. Kahit anong gawin mo sa akin, okay lang, pero huwag mong idamay ang bata. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Saan mo talaga dinala si Shingnan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang huling lokasyon ng relo ni Shingnan dito. Nagsisinungaling pa rin kayo sa akin. Lokasyon. Bossy. Annalyn, nawawala din si Zaudi. Nag-report na ako sa pulis at pinakuha ko ang mga DCA sa paligid. Sa CCA, nakita na dinala siya ng isang estrangheng lalaki. Si Zhao Yunqiang ang may gawa nito. Nahabol mo ba si Shingnan? Nasaan siya? Pupunta ako dyan ngayon. Magsisend ako sa'yo ng lokasyon. Nag-report na ako sa pulis, hindi kayo makakaalis. Umalis ka. Mahal, bitawan mo yan.
Nasaan sina Shengnan at Xiaoli? Ibalik mo sila sa akin. Ma, umalis na tayo, baka mahuli tayo. 240,000. Yan ang pera sa pagbebenta ng 2 bata. Dadalhin ko to. Ano ang sinasabi ninyo? Ipinagbili ninyo sina Shengnan at Xiaoli. Ma, bilisan mo, mas mahalaga ang pera kaysa buhay. Ginang Lin, Lin Fang, ayos ka lang ba? Sina Shengnan at Xiaoli. Ilahiso yan. Sa mga human trafficker. Hayop. Paano yung signal ng tracker? Nawala, baka may signal jammer ang mga human trafficker. Ano ang gagawin natin? Ang 2 kong anak na babae. Ipinagbili ng sarili nilang ama. Huwag mag-alala, tiwala tayo sa pulis. Ginang Lin. Kamakailan, na-identify namin ang isang sindikato ng human trafficking. Baka pareho sila ng grupo na kumuha sa mga anak mo. Gaano katagal bago mabawi ang mga anak ko? Kung swerte, sa loob ng 2 araw. Sana po, pulis, pakiusap, hanapin ninyo ang mga anak ko. Huwag mag-alala, gagawin namin ang lahat. Salamat, salamat. Dalawang araw na, wala pa rin kinain o ininom si Master. Natatakot ako, baka hindi niya kayanin ang katawan niya. Sina Shengnan at Xiaoli, hindi alam kung nasaan. Wala akong gana kumain. Boss He, narinig ko. Nahuli na ng pulis sina Zhao Yongqiang at si Huiying Lan. Paano naman sina Shengnan at Xiaodi? Napakatuso ng sindikato ng human trafficking. Ilang beses na silang tinangkahulihin ng pulis, nakatakas pa rin. Halo. Nahuli na ang sindikato ng human trafficking. Ayos lang ba sina Shengnan at Xiaodi? Shengnan, Xiaodi. Nanay, Ligtas na kayo. Nandito na si nanay. nanay. Pangako mo kay Shengnan, laging ngiti. Ang ganda ng ngiti mo, pangit naman kapag umiyak ka. Sige, ngiti na si mama. Ang bait mo talaga, mama. Shengnan, ikaw at ang kapatid mo nitong nakaraang 2 araw. May naranas ba kayong hirap? Wala po, huwag kayong mag-alala, mama. Ang babait na talaga. Maswerte pa rin kayo, nakabalik ang anak niyo. Pero maraming bata ang naikidnap at hindi na nakabalik. Maraming salamat po, salamat talaga. Trabaho lang po namin yun. Narinig ko na sina Zhao Yongqiang. At Huiying Lan ay nasa detention room din. Pwede bang makipagkita ako sa kanila? Siyempre, karapatan niyo yon bilang biktima. Anak, hindi tayo makukulong, di ba? Nanay, tiwala ka sa profesional kong kakayahan. Sa ngayon, wala silang anumang ebidensya laban sa akin. Hindi tayo mapaparusahan. Ang galing talaga ng anak ko. Nandito ka para pagtawanan kami, no? Umalis ka diyan. Bakit niyo ipinagbili ang anak namin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Matapang ka lang gumawa, takot naman umamin, hayop ka. Sa kulungan ka na lang magpakaligaya. May sasabihin ako sa'yo. Anong takot? Nasa presinto tayo. Sa tingin mo, may lakas ba ako ng loob na saktan ka? Sabihin mo, Kulang ang ebidensya. Hindi ako mapaparusahan. Kapag nakalaya na ako, ikaw at ang anak mo kapag lumalabas. Mag-ingat kayo. Huwag kayong mag-isa. Baka kung ano ang mangyari sa inyo. Mamamatay kayo sa malagim na paan. Zhao Yongqiang, hanggang ngayon, pinagbantaan mo pa ako.
Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka kahit anong halaga ang bayaran. Makakahanap ako ng ebidensya. Saan ka kukuha ng ebidensya? Shengnan, hindi mo na ba kilala si Papa? Papa. Nanay, may ebidensya ako. Anong alam ng bata sa ebidensya? Ang ebidensya ay batayan sa pagtukoy sa katotohanan ng kaso. Ayon sa mga tuntunin ng paglilitis, nanay. Nabasa ko na ang mga libro sa study room nyo. Anong ebidensya ang meron ka, anak? Anak, ang ganda ng gamot na nakuha mo sa kaibigan mo. Isang piraso pa lang, tulog na agad. Malakas na sleeping pill. Hanggang bukas ng umaga sila matutulog. Nakabuswa sila sa kabutihan. Anak, paano mo ito harapin? Itong 2 cute na bata. Sa malalayong lugar, may mga taong bumibili ng child bride. Nakausap ko na ang bumibili, 120,000 bawat isa. Tapos na kayo. Ang suspect na si Zhao Yunqiang at si Huinglan ay dinaki para sa pagkidnap at pagbibenta ng 2 bata. Itinatrato nila ang mga bata bilang produktong binibenta, na malubhang, lumalabag sa dignidad at kalayaan ng mga biktimang bata. Ang hatol ay ganito, lahat ay tumindig. Ang pangunahing salarin na si Zhao Yunqiang ay sinentensyahan ng 12 taong pagkakulong na may multang 200,000 yuan. Ang kasaping si Huinglan ay sinentensyahan ng 8 taong pagkakulong at multang 100,000 yuan. Mahal na hukom, kami ay inosente lamang. Binabati kita sa iyong tunay na kalayaan, ate. Ipakikilala ko muli ang aking sarili, Hesiming ako. Department of Chemistry sa Universidad ng Cambridge. Hindi ba sabi nila may orientation seniors dito sa paaralan? Bakit wala ni isang tao? Ikaw ba ang bagong estudyanteng si Hesiming? Paumanhin at nahuli ako. Tara na tayo ngayon. Hindi na kailangan, kakayanin ko naman mag-isa. Sige, nasa paradahan ang kotse. Ihahatid na kita sa paaralan. Give me the money, if you don't want to. Troubles. Okay. Laluay. Get out. Okay ka lang ba? Ikaw pala ito. Magpapayaran ako.